Nilinaw naman ng Department of Agriculture na hindi ipagbabawal ng COMELEC ang pagbebenta ng NFA rice ng mga LGU. Pero naglabas sila ng kondisyon para sa nalalapit na campaign period na magsisimula ngayong buwan. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nilinaw ng Department of Agriculture ang inilabas sa memorandum ng Commission on Elections tungkol sa pagbebenta ng NFA rice sa 45 days election campaign period mula March 28 hanggang May 11. Hindi pagbabawal ng COMELEC yung pagbebenta ng NFA sa LGU, pero sinabi ng COMELEC na dapat hindi ibenta ng LGU yung NFA na mas mababa doon sa ibinenta ng NFA sa kanila. So, ibig sabihin, hindi dapat mababa sa 33 pesos yung sale sa mga mamamayan natin, at hindi rin pwedeng ipamigay ng libre. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan mag-apply ng exemption ng LGU sa COMELEC basta masunod lamang ang mga kondisyon na ibinigay ng COMELEC para sa pagbebenta ng NFA rice, kasunod ang National Food Security Emergency sa bigas. Nakikipag-ugnayan naman ng Department of Agriculture sa Japan International Cooperation Agency o JICA para sa posibleng 11 billion peso project sa post-harvest facility for rice na susuporta sa National Food Authority at iba pang partner rice cooperative at associations. Pinag-uusapan doon yung isang possible project natin, yung post-harvest facility for rice, for dryers and rice mills that will support the National Food Authority at saka yung ating mga cooperatives and association. This can start 2026 or 2027. Para naman sa patuloy na pagpapababa ng presyo ng karne, ipinatutupad na ng DA ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Positibo naman ang reaksyon ng mga nagtitinda at mamimili sa palengke. Ang malaking magiging tulong sa amin nun. Kasi pati yung mga maliliit na mga mamayan, makakapamili na kahit konti-konti, mas mapapaganda yung benta. I-adjust na lang namin yung pamimili namin. Depende sa presyo na lang, ina-adjust na lang namin yung pinamimili namin. Pagamat hindi saklaw ng pork MSRP ang mga supermarket, nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga supermarket para pababain din ang presyo ng karneng baboy. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.